Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Madalas ang mga bagay na ating ikinakahiya ay tayo rin ang may gawa. At dahil takot tayong mahusgahan, ang sarili nating kaligayahan ay ating hinahadlangan. Ikaw, kabarangay, ano ang isang bagay sa buhay mo na sobra mong ikinakahiya? Dear Papa Dudut, marami tayong pagkakamali sa ating nakaraan na hanggang ngayon ay patuloy pa rin nating pinagsisisihan. At kung maibabalik man natin ang panahon ay siguradong nais nating palitan ang mga pagkakamaling yon. Ako po si Samson, 30 years old mula sa Malabon. Panganay ako sa isang pamilyang matatawag nating middle class. Single po ako since birth, hindi dahil hirap ako makahanap ng nobya kundi natatakot po akong magkaroon ng nobya. Meron kasi akong pinagdaanan sa katawan na siyang pinanggagalingan ng aking insecurity. At kung papaano ko po ito nakuha, iyon ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Papa Dudut, maaga akong namulat sa pagkakaroon natin ng kakaibang init sa katawan na kailangan nating ilabas. Lumaki kasi ako sa pamilyang mas marami ang kalalakihan at hindi na bago sa akin ang mga usapan patungkol sa mga kababaihan. Minor de edad pa lamang ako nung una akong makapanood ng isang video na hindi dapat pinapanood ng mga bata. 13 years old ako noon nung nahuli kong nanonood ng tito ko ng malaswang palabas sa TV. Isang gabi. Hinayaan lamang niya akong makinood noon kasama siya dahil para sa kanya ay nasa wastong gulang na raw ako para makakita ng mga ganong bagay. Ang sabi niya ay parte raw ito ng pagiging binata at noong gabing yon, ang pagiging inosente ng utak ko ay tuluyan nang nawala. Simula noon ay nawili na ako sa panonood ng mga ganong klase ng video na ang tawag ay bold. Minsan nga ay palihim pa rin akong nagpupunta sa kwarto ng tito ko para kunin ang mga nakatago nitong DVD na ang laman ay puro malalaswang video. Kapag tulog na ang lahat ng tao sa bahay, ay saka ko ito pinapanood. Ang pagiging adik ko noon sa mga ganong bagay ay nadala ko hanggang sa nagbinata na ako, Papa Dudut. Pre, may kopya ka ba nung klinase natin kahapon? Kahapon? Alin doon? Yung diniscuss ni Mrs. Garcia. Papasa naman ako sa email oh. Kinopya mo sa flash drive mo yung lesson natin kahapon, di ba? Oo, nasa akin na. Yung naka-PowerPoint yon. Oo, yun nga. Tinamad ako mag-take notes kahapon eh. Hindi ko alam na magpapaquiz pala siya bukas. Sa iba nakapag-focus yung utak ko eh. Saan ka na naman ba nakafocus? Sa katawan na naman niya, no? Kahit kailan talaga, napakaano mo. Hindi ko nakasalanan yun. Magsuot ba naman kasi siya ng hapit na damit? Walang niya ka talaga. Yang utak mo napaka-green-minded. Oo, green-minded talaga. Lahat na lang ng babaeng nakikita mo, pinagnanasahan mo. Wala kang sinasanto ah. Pati yung teacher nating may asawa na mukhang papatulan mo pa. MILF eh. Anong MILF? Hindi mo alam kung anong MILF? Kailan ka ba pinanganak? Kahapon? Hindi naman kasi kasing dugyot ng utak mo, tong utak ko. Search mo na lang sa internet para may dagdag kaalaman ka. Sira ulo, kung ano-anong nilalagay mo sa utak ko. Tanda-tanda mo na wala kang alam sa mga ganyang bagay. Daig mo pa kinder ah. Alam ko kung ano yun. Ikaw naman, naniwala agad. Nanonood din ako niyan dati. Akala mo ikaw lang. Nice! Kaya tayo magtropa eh.
Iisa lang hulma ng utak natin. Hindi ko na kailangang mag-isip at manood ng mga ganyang bagay kasi may girlfriend naman ako. Asus, kunwari ka pa. Palibasa, late kang tinuli, kaya ngayon mo lang na-enjoy yan. Sino bang hindi gaganahan kung gabi-gabi ako nakakatanggap ng bagong video? Meron ka ulit bago? Oo, marami ako natanggap kagabi. Puro Japanese, fresh na fresh. Bluetooth mo nga. Tingnan mo, kunwari pa inosente pa tapos ang bilis naman palang magpasend kapag may bagong video. Dali na, para may papanoorin din ako mamayang gabi. Isasend ko sa'yo kapag nasend mo na yung PowerPoint na hinihingi ko. Mamayang gabi nga, nasa laptop ko yung file. Hindi ko dala yung laptop ko ngayon eh. Sige na nga, open mo na yung Bluetooth mo. Sandali lang. O yan, nakabukas na. Mahaba ba yung video? 15 minutes. May iba ka pa? Wala bang video ng Pinay dyan? Meron pero hindi maganda yung quality eh. Send mo na rin. Sige. Gusto mo na artista? May video rin ako ng artista. Sinong artista? Hindi sikat eh. Pero maganda, sexy siya. Sige, send mo na rin. Lahat na ng available, pasa mo na sa akin. Basta send mo sa akin yung lesson natin kahapon ha. Pag ako bumagsak sa quiz natin bukas, hindi na kita bibigyan ng video. Oo na. Ano, nasend mo na ba? Relax, sending pa lang. Kanino mo ba nakukuha tong mga video na to? Sa kapitbahay ko. May computer shop yun eh. May website siyang pinagda-downloadan ng mga video. Ang dami pre. Minsan nanood kami doon kapag wala ng tao. Manyakis ka talaga. Pare-pareho lang naman tayo. Sinong tao bang hindi manyakis? Yung iba nasa loob ang kulo. O yan, nasend na. Salamat. Nako, may binatang sasaya na naman mamayang gabi. Nagtatampo sa akin girlfriend ko eh. Kailangan ko ng ibang magpapasaya sa akin. Tara na nga, may klase pa tayo. Daan muna tayo sa CR. Manunood lang ako saglit. Hoy, iuwi mo na lang yan sa bahay nyo. Dito ka pa sa school magkakalat eh. Tara na, late na tayo sa sunod na klase. Papadudot, aminin man natin o hindi, ay lahat tayo, mga kalalakihan, ay nakapanood na ng at least isang malaswang video sa buhay natin. Ang nasa isip ko noon ay natural lang naman ito para sa ating kalalakihan, lalo na sa mga binata, kung saan ay kainitan pa ng katawan nila. Sa halip na gumawa ng isang bagay kung saan ay pwede kang makadisgrasya ng babae, ay mas mainam na suluhin mo na lamang ang init ng iyong katawan. Noong college ako ay naging tambayan ko na ang computer shop. Nandun ako hindi para maglaro ng online games katulad ng ginagawa ng ibang estudyante, kundi nandun ako para manood at mag-download ng mga video na ito. Sa katunayan ay bumili pa nga ako noon ng pagkamahal-mahal na flash drive. Doon ko inipon ang mga videos na nakukuha ko online. Karaniwan ay puro ito Asian videos at kung ano-ano pa. Ang mga videos na yon ang naging pampatulog ko noon. Naging ritual ko na ang gabi-gabing nanonood ng mga video sa puntong kapag hindi ako nakakapanood nito ay nakakapagpalabas ng init ng katawan ay nagkakaroon ako ng insomnia. Wala akong bisyo maliban sa pagiging addict nga sa panonood ng mga video na ito. Araw-araw walang mintis naging parte na ng buhay ko ang panonood ng mga videos. Dumating noon sa puntong habang naglalakad ako sa labas ay nag-i-imagine pa ako na ako ang bida sa isang video. Ganun na kalala ang sitwasyon ko. Sobrang saturated na ang utak ko na kahit wala pa akong personal experience, pakiramdam ko ay pro na ako sa ganung larangan. Yun nga lang hanggang sa akala lang pala ang lahat. Dahil doon ako na mismo ang napasabak. Bagsak ang naging performance ko at nadismaya ang babaeng nakasama ko dahil hindi raw ako marunong papadudot. Uy, Omar! Takte, nanggugulat ka naman eh. Lalim yata ng iniisip mo ah.
Nagpapantasya ka na naman ba dyan? Hindi. May iba lang akong iniisip. Ano naman? Alam ko na, iniisip mo yung nangyari sa inyo kagabi ng tropa ng girlfriend ko, ano? Teka, paano mo nalaman yun? Akala mo di makakarating sa akin yung nangyari? Eh yung babaeng tinake home mo, kiss and tell yun. Nagkwento siya sa girlfriend niya, tapos kinuwento naman sa akin ng girlfriend ko. Anong sinabi niya sa'yo? Di daw niya na-enjoy, di ka man lang tumagal ng 3 minutes. Hindi totoo yun. Sus, hindi rin sana ako maniniwala. Kaso, alam ko na virgin ka pa. Kaya naiintindihan ko naman kung mabilis kang natapos. Hindi nga totoo yun. Nagpapaniwala ka naman dun. Galit na galit yung babae eh. Nabitin daw. Alam nga namang gumawa ng kwento yun. Alam mo pre, wag mong ikaya yung nangyari. Lahat naman tayo dumaan sa ganyan eh. Nung first time ko nga, di ko rin alam ginagawa ko eh. Ganon din ba nangyari sa'yo? Hindi. Tumagal naman ako. Pero marami naman kayo naka-experience ng ganyan. Pero pre, tip ko lang. I-practice mo magpigil para makatagal ka. Para naman masatisfy mo yung partner mo. Alam ko naman yun. Aral na aral ko na yan. Nanibago lang talaga ako. Iba naman kasi yung napapanood mo sa video kaysa sa totoong buhay. Hindi lahat ng nakikita mo sa video, ganun na ganun sa realidad. Magkaiba yun. Nadala lang naman ako kaya ganon yung nangyari. Masyado lang sigurong na-excite yung utak mo. Ilang taon ka ba naman kasing nagpapantasya? Kaya yung nangyari na yung gusto mo, di mo na alam gagawin mo sa sobrang dami ng style na napanood mo. Pero kung ako tatanungin, hindi pala ganon ka-exciting kapag ikaw mismo yung gumagawa, no? Ha? Bakit naman? Ang laki ng difference eh. Alam mo yung mga patalasta sa TV? Yung akala mo malaki yung burger na binibenta nila tapos kapag sa totoong buhay na, ang liit pala. Ganon yung nangyari eh. Iba yung expectation ko sa nangyari. Ano ba kasi expectation mo? Yung mga katulad sa napapanood mo? Sabi ko naman kasi sa'yo, iba yung sa totoong buhay. Masyado kasi yatang mataas yung expectation mo eh. Parang ganon na nga. Yung nangyari sa amin kagabi ang boring, walang thrill. Ang tahimik ng babae tapos nakahiga lang. Marami ka pa talagang kailangang matutunan. Iba pa rin talaga yung actual experience kaysa sa may alam lang. Parang book smart versus street smart lang yan. Kapag pinaglaban mo yung dalawa, mas madiskarte yung street smart kaysa sa natuto lang sa libro. Sabihin mo na lang sa kaibigan ng girlfriend mo na wag nang ipagkalat yung nangyari. Nakakahiya eh. Pati rin naman sa kanya pangit din experience ko eh. Hindi ko naman pinagkalat. Ganun talaga. Maraming tao ang kiss and tell. Hayaan mo na. Ang mahalaga, hindi ka na virgin. Mas matutuwa pa ako kapag nanood na lang ako ng porn eh. Maling babae lang kasi yung na-take home mo. Sa susunod, ako na lang magrereto sa'yo. Ipapakilala kita sa marunong. Ibibigay mo sa akin yung mga pinagsawaan mo na? Wag na. Para lang naman maging praktisado ka. Ayaw mo nun? Ayoko. Ayos na ako sa isang beses. Maghahanap na lang ako ng girlfriend. Mas safe. Sa bagay, mas maganda nga yun kaysa pa iba-ibang babae. Baka mamaya makilala mo si Aida nang wala sa oras. Aida? Sinong Aida? AIDS kasi yun. Aida tawag nila sa AIDS. Ah, gets. Sa panahon ngayon, mahirap na kapag naawaan ng sakit. Kaya mas magandang maging safe na lang. Mas maganda yung pa-video-video na lang. Oo, mas safe nga yun. Simula noon ay mas pinaboran ko na ang panonood ng mga video kesa gawin mismo ang aktwal na pakikipag-siping. Mas nakakainit kasi ng laman ang panonood kesa makipag-jamming sa kung sino. Kapag nanonood ako ay chill lang ako at hindi nagmamadali dahil feel na feel ko ang moment. Wala akong nararamdamang pressure kapag nagsosolo lamang ako. Hawak ko ang oras ko at ang maganda ay pwede pa akong mag-skip kapag nasa boring part ako ng video. Hindi katulad sa totoong buhay na maliban sa hihingaling ka at mapapagod, minsan ay hindi mo pa nakukuha ang ninanais mo. Isa rin sa pinakaayaw ko sa lahat ay kapag may kwentuhan pang nagaganap pagkatapos ng jamming ninyong dalawa ng kasama mo. Kahit na inaantok at pagod ka na ng mga oras na yon ay kailangan mo pang makipag-pillow talk. Papadudod kapag nasa kwarto ako at nakapatay ang ilaw.
Isa lang ang ibig sabihin noon. Busy po ako sa panonood ng mga video ng iba'y inaabot pa ng mahigit 1 oras. Suot ang earphones para naka full volume at gamit ang aking kamay para hawakan naman ang mouse. Iba-ibang babae ang nakakasama ko gabi-gabi kahit na nasa screen ng laptop ko lamang sila nakikita. Nandyan si Maria, si Mia, si Leia, si Abelia. Silang nakakasama ko mula Lunes hanggang Linggo. Pagkatapos ng session namin ay nagiging mahimbing na ang tulog ko at yung feeling na yon ang lagi kong hinahanap-hanap noon. Kaya mas lalo akong naging addict sa panonood ng mga video. Pero ang hindi ko alam ay meron palang masamang dulot sa katawan ko ang madalas sa panonood ng mga ganong klase ng mga palabas. Noong napagtanto ko ito ay huli na ang lahat. Ramdam ko na ang side effects na pagiging addict ko sa porn at hindi ko na alam kung papaano ko ito susolusyonan. Ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Taon ang lumipas hanggang sa tumanda na ako ay nagpatuloy ang pagiging addict ko sa panonood ng mga ganong klase ng video. Noong mga panahong yon ay nakatagpo ako ng isang babae na nagustuhan ng puso ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Elaine. Nakilala ko siya sa isang seminar at pinadala ako noon ng company ko para sumailalim sa seminar sa Batangas. At doon ay naging close ko si Elaine. At sa 3 araw ng pagsasama namin sa event, nagpatuloy ang pagkakaibigan namin sa social media hanggang sa sinubukan ko siyang ligawan. At sinuwerte naman ako dahil sinagot din naman niya ako. Si Elaine yung tipo ng babae na nasa loob ang kulo. Tahimik siya, mabait at mahinhin kapag nasa harapan ng mga tao pero kapag dalawa na lamang kami ang magkasama ay napaka-wild niya. Sasabihin niyo siguro na bagay para sa akin ang isang tulad ni Elaine dahil pareho kaming mainit sa maraming aspeto pero nagkakamali kayo. Ang personality na yon ni Elaine ang isa sa mga pangunahing problema ko noon. Noong nagsisimula pa lamang ang relasyon namin. Lagi kasi siyang nasa mood, Papa Dudut. Kapag magkasama kami ay kailangan ay palaging may nangyayari. Nang mga panahong yon, kung bata-bata pa lang sana ako ay siguradong G na G ako sa halos araw-araw na pag-aaya niya sa akin. Pero nang panahon kasi na yon ay pinagdadaanan ko na ang resulta ng pagiging addict ko sa panonood ng mga videos. Nakakahiyamang sabihin pero noon ay hirap ko nang patatagin si Baby Junjun. Mahirap itong bumangon on the spot at kinakailangan ko pang manood ng video para lamang mabuhay ang flagpole ko. Iyon ang karaniwang pinagmumulan ng away namin ni Elaine. Dahil lagi ako noong nagrarason tuwing in the mood siya at hindi ko siya mapagbigyan, Papa Dudut. Ang boring naman itong pelikulang pinili mo. Ayaw mo ba? Sabi mo gusto mo ng horror. Oo, gusto ko nga ng horror. Kaso wala namang nakakatakot dito sa pinapanood natin eh. Puro lang naman sila salita. Psychological horror kasi to. Patayin mo na lang, wala akong maintindihan eh. Nangangalahati na tayo tapos wala pang nagpapakitang multo. Gusto mo manood na lang tayo ng iba? Wag na. Naubos na natin tong pagkaing binili ko eh. Eh anong gagawin natin ngayon? Wala, tutunga nga. Unless may iba kang gustong gawin. Ano naman? Halika nga rito, cuddle tayo. Sige. Bango ah. Nagbago ka ng pabango mo? Parang iba yung amoy mo ngayon eh. Oo, naubos na yung binigay mo eh. Nagpunta ako sa mall kanina para sana bumili ng bago. Kaso out of stock na sila kaya kumuha na lang ako ng iba. Mas maganda to, mas mabango, matapang, very manly ang dating. Nakaka-turn on. Talaga ba? Oo. Teka, sandali lang.
Huwag ka mag-iwan ng kiss mark dyan sa leeg ko ha. Oh, bakit naman? Ayoko, nakakahiya. Pagtitripan lang ako sa trabaho niyan eh. Para namang kinakahiya mo na ako kapag ganun. Hindi naman. Dapat yung ginagawa natin private lang. Hindi na kailangan ipagyabang pa sa ibang tao. Sige na nga. Debolto ka ba? Bakit? Talagang nakaupo ka lang dyan? Hindi ka gagalaw? Ini-enjoy ko pa yung ginagawa mo eh. Halika rito. Lapit ka sa akin. May rubber ka? Ha? Wala akong dala eh. Ano ba yan? Nag-boy scout ka ba? Dapat lagi kang handa para sa mga araw na ganito. Sorry na. Hindi ko naman inaasahan na may mangyayari sa atin ngayon eh. Samson, kaya nga unexpected eh. Kasi hindi inaasahan. Pero kahit ganun, dapat ready ka anytime, anywhere. Sige, next time na lang. Sa susunod alam ko na gagawin ko. Lagi ka nalang ganyan eh. Palagi ka nalang nagrarason para walang mangyari sa atin. Ayaw mo na ba sa akin? Hindi naman sa ganon. Nagkataon lang talaga na wala akong dala. Kahit dati pa, lagi kang nagdadahilan para lang hindi matuloy. Aminin mo nga, lalaki ka ba talaga? Oo naman. Sure ka? Di ka bakla? Ano namang klaseng tanong yan? Mukha ba akong bakla? Eh kasi ngayon lang ako nakakita ng lalaking umaayaw sa mga ganitong bagay eh. Ikaw lang yung hindi game. Wala lang talaga ako sa mood ngayon. So nung minessage kita para magpunta dito sa bahay at manood ng movie, naniwala ka na manunood lang talaga tayo ng movie? Hindi ba? Ay naku. Sige na nga, wag na. Nasira na yung mood ko. Nakakainis. Sorry na. Ano nang gagawin natin ngayon? Eh di manood na lang. Wala naman akong choice. Anong gusto mo? Horror ulit? Wag na. Kakapanood mo ng psychological horror. Ikaw na yung may tama sa utak. Ako na pipili. O sige, eto yung remote. Papadudot, dumating na ako noon sa point na nauubusan na ako ng irarason kay Elaine. Sawa na raw siya na puro romansa na lamang ang nangyayari sa aming dalawa. Wala man lang daw thrill ang relasyon namin dahil wala namang aksyong nangyayari sa pagitan namin. Para na nga akong silang plaka noon na tuwing nag-aaya si Elaine, ang lagi kong sagot sa kanya ay next time na lamang. Papadudot, mahal ko po si Elaine at ayoko mawala siya sa akin. Kaya tuwing hindi ko na ibibigay ang gusto niya ay natatakot ako na baka iyon ang maging dahilan ng pagkasira ng relasyon namin. Ayoko rin namang aminin sa kanya ang pinagdadaanan ko dahil baka ayawan din niya ako. Kapag nalaman niyang hindi na makapag-perform ng maayos ang pagkalalaki ko. Papadudot, hinanap ko sa internet ang kasagutan kung bakit hirap akong magpatigas ng pagkalalaki ko. Pagsapit nga ng actual performance, tuwing umaga naman ay okay siya, na parang ready. Kaya naman nagtataka ako kung bakit parang sinasabotahe ako ng sarili kong katawan. Nahanap ko ang kasagutan nito sa isang medical website. Base nga sa nabasa ko ay meron daw akong PIED, Pornography-Induced Erectile Dysfunction, na ang ibig sabihin nito ay nagkakaroon ako ng problema sa sexual performance ko dahil nasobrahan ako ng panonood ng mga malalaswang video. Kahit may kaharap na akong babaeng walang suot, ay hindi ako tinatabla nito unless ay manonood ako ng video. Yun na lang daw kasi ang maaaring makapagpagising sa aking pagkalalaki dahil nasanay na ang utak ko sa ganong paraan. Hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko noon, kaya ang naisip ko ay aminin ang problema ko sa kaibigan kong si Omar. Oh, eto, beer. Salamat pre. Mabuti na lang may stock ako rito sa bahay para may pagsaluhan tayo habang nag-uusap. Ano bang meron?
Ba't bigla kang nakaalalang bumisita rito sa bahay? May problema ako pre. Kailangan ko ng tulong mo. Nako, kung usapang pera yan, wala akong maitutulong sa'yo. Alam mo namang kakapanganak lang ni Mrs. Marami kaming ginastos nitong nagdaang buwan. Hindi pera yung problema ko. Huwag kang mag-alala, hindi kita uutangan. Ano, babae? May problema kayo ni Elaine? Medyo tungkol dun nga yung problema ko ngayon. Nag-aaway kayo? Anong nangyari? Hindi kami nag-away. Wala siyang kinalaman sa pinagdadaanan ko ngayon. Pero apektado siya sa problema ko. Diretsahin mo na lang kasi ako. Ano bang meron? Hindi mo na siya mahal. May side chick ka. Wala, hindi ganon. Ako yung problema. Problema ka ng problema. Di mo na lang sabihin kung ano. Ano ba kasi yun? Nakakahiya kasi. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa'yo. Na ano? Huwag mong sabihin bakla ka. Hindi ako bakla, ano ba? Ba't ba yan yung lagi niyong sinasabi? Ang gulo mo kasing kausap eh. Paligoy-ligoy ka. May problema kasi ako sa dito. Saan? Sa pagkalalaki ko. Matagal ko na itong pinoproblema eh. Ha? Ano? 30 ka pa lang ah. Hindi ba dapat tsaka lang natin poproblemahin yan kapag 70 na tayo? Sakit yan ng matatanda eh. Ewan ko nga rin. Kaya nga ayoko makipagtali kay Elaine. Kasi alam kong hindi ako makakapag-perform ng maayos. Wala na nga akong mairason sa kanya eh. Sabihin mo na lang sa kanya yung totoo. Paano kung hiwalayan niya ako? Wala tayong magagawa. Kasalanan mo rin kasi yan eh. Wala ka bang alam na gamot nito? May mga nabibili naman online. Yung mga galing China na herbal medicine. Meron din sa pharmacy. Yung mga sinasabi nilang pampainit at pampadagdag ng energy. Try mo yun. Baka sakaling makatulong sa problema mo. Hindi ba kailangan ng reseta nun? Hindi. Mag-order ka na lang online para mas madali. Salamat. Ewan ko ba dito? Inis na ako. Ayaw makisama eh. Nako, mukhang problema na yan sa utak kung ganun. Magpa-check up ka na kung ganyan na kalalayan. Baka naman madaan pa sa gamutan. Subukan ko munang bumili ng sinasabi mo. Sige, baka sakaling tumalab. Tawa-tawa ka pa dyan. Problemado na nga yung tao eh. Ang epic kasi. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking ayaw makisama yung alaga. Parang may sariling isip. Bad trip nga eh. Pero seryoso, hanga rin ako kay Elaine ha. Kasi nakapagtiyaga siya sa'yo. Ang lala na nga ng trust issues niya eh. Akala nga rin niya may iba na akong babae eh. Alam mo pre, mas magandang pag-usapan nyo na lang yan. Dapat hindi ako yung unang pinuntahan mo. Dapat si Elaine. Mas mainam na umamin ka na sa kanya para hindi siya nag-iisip ng masama. Tsaka na, baka naman masolusyonan ko pa tong problema ko. Bahala ka. Good luck. Noong time na yon ay magulo na ang relasyon namin ni Elaine at pinag-iisipan na ako ng masama ng girlfriend ko dahil hindi ko maibigay ang gusto niya. For the meantime ay sinunod ko ang suggestion sa akin ni Omar. Uminom ako ng gamot na makakatulong sa performance ko. May mga gamot naman para sa PIED pero kailangan ito ng reseta mula sa doktor. Nahihiya naman akong magpatingin sa doktor para makakuha sana ng reseta kaya hanggang sa mga enhancement capsules na lamang muna ako noon. Nakatulong naman ang pag-inom ko ng mga enhancement capsules papadudot. Kahit papaano ay napagbigyan ko ang cravings ni Elaine at muli ay naging maayos ang pagsasama namin. Ang gamot na yon ay lagi kong iniinom kapag inhit ang girlfriend ko. Kapag alam kong may mangyayari sa aming dalawa ay umiinom na ako ng capsule noon. 1 oras bago kami magbakbakan. Kaso nga lang ay natatakot din ako na baka maging dependent na ako sa gamot na yon. Naisip ko na baka mas lalo lang lumala ang problema ko kapag sinanay ko naman ang katawan ko sa mga ganong klase ng gamot. Kaya nga ang ginawa ko ay nilimitahan ko ang pag-inom ng capsules. Ibig sabihin ay nalimitahan din ang pagbibigay ko ng aliw kay Elaine. Nang minsang nagkaroon ng inuman sa amin ay nalasing ako. Sakto noon nakasama ko si Elaine. Inaya niya ako na may mangyari sa aming dalawa pero hindi ako pumayag. Alam ko kasing lalong hindi tatayo ang pagkalalaki ko noon dahil lasing ako. Nag-away kami ng malala ni Elaine
At doon ay nasabi ko na sa kanya ang totoong rason kung bakit ayaw ko na may mangyari sa aming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam ko noon na may problema na sa akin, pero kahit ganoon ay hindi ko pa rin mapigilang manood noon ng mga videos. Lalo na't isang search lang sa cellphone ay marami ka na kaagad pagpipilian. Lagi ko noon sinasabing last ko na ang panonood ng mga ganong klase ng video. Pero ang last na yon ay hanggang sa salita lamang pala. Sobrang addict ko na sa panonood sa puntong palagi na itong hinahanap ng isip at katawan ko. Kapag natapos ko ng manood at wala na ang init na nararamdaman, ay saka ako binabalot ng konsensya at pagsisisi. Pero pagkatapos noon ay sa susunod na araw ay ginagawa ko ulit ito. May isang pagkakataon noon na inaya ako ni Elaine na mag-jamming ulit. Lasing ako noon at wala akong dalang gamot na pampabuhay para kay Junjun. Nag-away kami at dala na rin ng alak sa sistema ko ay nasabi ko sa kanya ang problema ko. Nagulat siya sa mga nalaman niya pero noon lang din niya na-realize kung bakit lagi akong nagdadahilan tuwing nag-aaya siya. Nakahinga raw siya dahil akala niya ay hindi daw ako tinatabla ng alindog niya. Akala rin niya noon ay may iba na ako at nagsasawa na sa kanya. Yun pala, iba pala ang problema. Hindi ako kundi ang Junjun ko. Para patunayan sa kanya ang problema ko ay pinagbigyan ko siya sa gusto niya. Hindi ako uminom ng gamot at hindi rin ako nanood ng video para makita niya mismo ang problema ko. Sige na, patingin. Ayoko nga. Lakas ng trip mo ah. Sige na, pagbigyan mo na ako. Baba mo na yung shorts mo. Elaine, hindi joke to. Seryosong problema to. Alam ko, kaya nga tinutulungan kita eh. Maniwala ka sa akin. Kahit anong gawin mo, wala talagang mangyayari. Ano ba yan? Anong gagawin natin ngayon? Alam nga namang ganyan ka na forever. Paano ako mabubuntis niyan? Gusto kong magkaanak, Samson ha? Umiinom na nga ako ng gamot, di ba? Anong gamot? Yung nabili mo online na hindi mabasa kung ano yung pangalan kasi Chinese characters? May talab ba yun? Wala naman atang epekto yun eh. Nagsasayang ka lang ng pera. Eh anong gusto mong gawin natin? Yun na lang yung nakikita kong solusyon. Magpatingin ka na lang kaya sa doktor. Mas maganda kung ma-check up ka ng espesyalista. Ano? Ipapahiya ko sarili ko? Kapag nagtanong yung assistant ng doktor kung ano ipapakonsulta ko, anong sasabihin ko? Eh kesa naman ganyan ka na habang buhay. Mas mabuti na yung mapahiya ng isang beses para matapos na. Hindi ka naman nila kilala eh. Makakalimutan ka rin nila pagtagal. Hindi ganun yun. Magkakaroon na ako ng record sa ospital kapag nagkataon. Samson, lalaking ayaw bumangon ng Junjun. Tawang-tawa ka? Sige, tawa ka lang. Nakakatulong yung pagtawa mo sa akin. Hindi naman ikaw yung tinatawanan ko. Natatawa lang ako sa mga banat mo. Sige na, magpatingin ka na. Sasamahan naman kita eh. Hindi mangyayari yan. Sige na, kahit i-consider mo lang yun. Imagine kapag magaling ka na, anong klaseng saya at sarap ang mararamdaman natin kapag nagkataon. Ayaw mo nun? Kahit gabi-gabi pa natin gawin kung sakali. Sige, pag-iisipan ko. Pag-isipan mo ng mabuti. Para sa atin din naman to eh. Oo na. Sasamahan kita, huwag kang mag-alala. Sige, basta ipangako mo na hindi mo natatawanan tong kondisyon ko. Oo, promise. Matagal bago ako napapayag ni Elaine na magpakonsulta sa doktor. Nahihiya kasi ako noon na ipakonsulta ang problema ko, pero sa huli ay kung gusto ko talagang gumaling ay kailangan kong magpatulong. Una kaming nagtungo sa isang general physician kung saan ay nirefer niya ako sa kakilala niyang urologist.
Doon ay nakumpirma nga na mayroon akong PIED. Nakadepende na lang daw kasi ang pagising ng alaga ko kapag nanonood ako ng video dahil yun ang naging trigger ng utak ko. Neresetahan ako ng doktor ng ilang gamot na makakatulong sa problema ko saka nagbigay siya ng ilang psychological treatment na kailangan kong sundin para mabago ang nakasanayan kong lifestyle. Sinabihan din niya ako na kailangan ko nang itigil ang panonood ng video kung gusto ko talagang mawala ang problema ko. Sobrang saya ko noon dahil sa wakas ay masusolusyon na ang problema ko. Ibig sabihin noon ay mapapasaya ko na si Elaine at maibibigay ko na ang gusto niya. Pero hindi rin pala ganon kadaling gawin ang solusyon na yon. May mga pagkakataon pa rin na nagkakaroon ako ng relapse. At kapag nangyayari yon, ay napapa-search ako ng video lalo na tuwing hindi ako makatulog. May mga oras noon na dinadaya ko ang sarili ko. Kung hindi man nanonood ng video ay nagsisearch ako ng mga pictures online. Pati pala ganong tipo ng material ay dapat bawal din para sa akin. Tatag at disiplina ang kailangan para maayos ko ang dinadanas kong problema. Tinulungan ako ni Elaine para malagpasan ko ang lahat ng yon. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi ko magagawa ang lahat ng pagbabagong yon sa buhay ko. Hoy Elaine, kumain ka na dyan. Anong iningiti-ngiti mo dyan mag-isa? Wala. May naalala lang ako dito sa hotdog na ulam ko. Oh, ano na namang iniisip mo? Akala ko green-minded na ako. Mas may green-minded pa pala kaysa sa akin. Naalala ko lang yung nangyari kagabi. Alam mo, forever nang nakatatak sa utak ko yung nangyari sa atin last night. Nagustuhan mo ba? Hindi ba halata? Grabe, sobrang wild. Batak na to pagdating sa mga ganyang bagay. Worth it din naman pala yung pag-aantay ko. Worth it ba? Sobra. Galing nung gamot na nireseta ng doktor mo, no? Gusto mo mamaya ulit? Wag gahaman. Konti lang yung niresetang gamot sa'yo. Huwag mong ubusin agad. Tandaan mo, nagte-therapy ka ngayon. Oo, alam ko naman. Tiis-tiis ka muna. Para din naman to sa ikabubuti mo. Yung ginawa natin kagabi, at least twice a month lang siguro natin gawin. Ang pinakabawal sa lahat, wag nang manonood ng porn. Naiintindihan mo? Opo, madam. Alam ko po. Mamaya hindi ko alam. Palihim ka palang sumisilip dyan sa mga video ha? Na-delete mo na ba yung mga downloaded na video dyan sa phone mo? Deleted na lahat, huwag ka mag-alala. Mabuti kung ganon. Disiplina, Samson. Yun ang kailangan mo para gumaling ka. Alam ko naman yon. Ginagawa ko naman yung best ko para sundin yung mga utos ng doktor. Very good. Alam mo, simula nung nalaman ko yung tungkol sa kondisyon mo, nagbabasa na ako ng tungkol dyan sa internet. Marami ka palang katulad. Talaga? Oo, at mas bata pa sila sa'yo. May isang 21-year-old nga. Ganyan na ganyan din ang problema. Palibhasa, yung mga henerasyon kasi ngayon, namulat na sa mundo na may internet. Kaya madali na lang para sa kanilang makapanood ng mga malalaswang videos. Oo nga Tanda ko pa nung bata ako. Unang bold na napanood ko yung galing sa tito ko. Naka-DVD pa yun nun tapos sa Quiapo niya binibili. Sa online na kasi umiikot ang buhay ng mga tao ngayon, kaya ganyan. Speaking of that, may nabasa rin akong challenge online. Kung tama yung pagkakatanda ko, NoFap Challenge ang tawag doon. NoFap Challenge? Ano naman yun? Ginagawa yon ng mga kalalakihan online, lalo na tuwing November. Yung iba, trip lang. Yung iba naman, yun ang therapy nila kapag may kondisyon silang katulad mo. Ano ba yung challenge na kailangan gawin? Katulad ng sabi sa pangalan, NoFap. Ibig sabihin, walang magsasarili. Yun naman ginagawa ko Hindi. Itong NoFap Challenge kasi, kailangan mo siyang gawin for 90 days consecutive, walang mintis. Ng 90 days? Oo. Halos 3 buwan din yun Ang sabi nila nakakatulong yun.
Marami nang nabago ang buhay dahil sa 90-day challenge na yun. Totoo ba? Oo, nabasa ko. Madami ring sumusuporta at gumagawa ng challenge na yun. Gusto mo bang gawin din yung challenge? Parang hindi mo yata kaya. Akala ko ba disiplinado dapat? O sige, gagawin ko yan. Wala dapat mandadaya ha. Dapat 90 days, straight. Wala mo nang alam mo na. Sige, challenge accepted. Okay, deal yan. Wala akong paraan para malaman kung magiging honest ka sa challenge na yan. Pero kung gusto mo talagang tulungan ang sarili mo, nasa iyo na yan. Tandaan mo kung gaano kasarap yung ginawa natin last night. Kapag gumaling ka na, higit pa doon ang mangyayari sa susunod. Copy that. Papadudot, mahirap kontrolin ang adiksyon pero kung gusto talaga natin ang pagbabago ay kailangang magsimula ang pagbabagong yon sa atin mismo. Disiplina ang sagot para ang buhay natin ay magkaroon ng maayos na pagdaloy. Sa tulong ni Elaine ay naging disiplinado ako at nabuo ko ang 90-day challenge na ibinigay niya sa akin at ang premyo na nakuha ko mula doon ay isang hindi malilimutang gabi na puno ng kasiyahan na pinagsaluhan naming dalawa. Unti-unti ay naibalik ko rin ang dating sigla ni Junjun. Hindi pa ito kasing tayog katulad noong kabataan ko pero at least nakakatayo na ito sa sarili niya nang walang tulong ng anumang gamot o video. Itinuloy ko ang therapy na ginagawa ko sa sarili ko sa tulong ni Elaine. Sa pamamagitan noon ay mas nagkaroon pa ako ng maayos na pakiramdam at nagkaroon kami ng bonding dalawa. Mas tumatag ang pagsasama namin at mas nagkaroon pa kami ng malalim na koneksyon. Malaki ang pasasalamat ko kay Elaine dahil hindi niya ako iniwan sa kabila ng nakakahiya kong problema. Doon ko napatunayan kung gaano niya ako kamahal, Papa Dudut. Kaya naman nangako ako sa sarili ko na ganun din ang gagawin ko para sa kanya. Ano man ang problema ang kaharapin niya, hindi ko siya iiwanan at pababayaan. Ngayon ay nananatiling masaya ang relasyon naming dalawa dahil pareho naming naibibigay ang pangangailangan ng bawat isa. Hiling ko na sana ang pagmamahalang ito ay magpatuloy hanggang sa pagtanda. Ito po ang aking kwento at sana'y natuwa at natuto kayo sa ibinahaging parte ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Samson. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.